Part 7, Lara. Kamusta po? Eto na naman po tayo sa panibagong kabanata na tiyak magpapatalon sa inyong mga puso. Handa na ba kayo sa mga pasabog ng ating paboritong mag-asawa? Isipin ninyo ang ating suplado at seryosong CEO na si Calix biglang nakipila sa kantin ng Mega Wide para lang subuan si Lara ng egg tart sa harap ng buong kumpanya. Hindi lang yan mga kasama, may pa-fishbowl date pa sa kanto, may pa-selfie at ginawa pang lock screen at ipinost sa Facebook ang larawan nila habang may caption na fishbowl date with my wife. Sino ba naman ang hindi lulusaing sa kilig, hindi ba? Pero teka, habang pumupunta ang buong kumpanya sa isang engrandeng corporate team building, at habang kinakanta ni Calix si Lara ng Can't Help Falling in Love sa harap ng bonfire, may isang masakit na katotohanan palang madidiskubre ang ating bida. Ginagawa nga ba ito ni Calix dahil nahuhulog na ang loob niya o dahil nalaman niyang tinitingnan ng ex niyang si Brianna ang kanyang social media? At bakit pagpasok sa kwarto sa sofa pa rin ang bagsak ng ating Reyna? Humanda ng kiligin at masaktan. Sabay-sabay nating tunghayan kung hanggang kailan kakayanin ni Lara ang magagandang pagpapanggap na ito. Umpisahan na natin. Pagdating sa kantin ni Lara, Jessa at Calix, di na may slow motion na naganap. Isa-isang napalingon ng mga empleyado, lahat na tigilan, parang eksena sa pelikula. May nahulog pang tray sa gulat. Nagkagulo ang pila. Ang mga empleyado na kanina lang chill sa pagpili ng ulam biglang sumeryoso. Ang mga serbidora naman halos hindi makapagsandok ng pagkain. Nanginginig ang kamay ng isa habang sinasalin ang sabaw. Grabe, ang pogi para talaga ni Sir Calix sa personal, pero nakakatakot. Bulong na isang taga-silbi ng pagkain. Tahimik lang ang CEO at nagmamasid sa paligid. Nagmamadali silang lumayo ni Jessa at naghanap ng mauupuan. Laking gulat ng lahat nang umuputo sa mismong mesa nila na may bit-bit na tray na may lamang merienda. Lumaganap ang katahimikan at tanging tunog ng kubertos ang madidinig mula sa mga kabadong empleyado. Wow, Sir Calix. First time niyo pong kumain dito sa kantino. Yes, tumingin to sa kanya. At gusto kong sabayan ng asawa kong kumain. Yay! Ani Jessa na tila maiihili sa kilig na agad kinurot ni Lara sa palihim sa hita. Tinikman ni Calix ang pagkain. Sir, masarap po ba? Lakas loob na tanong ni Jessa. Yeah. Anitong kumuha ng egg tart at sinubo kay Lara ang kutsara. Mahal, tikman mo to. Wala siyang nagawa nang iumang ng boss ang kutsara sa bibig niya. Matagal nang nakanganga ang bibig ni Jessa sa eksenang nagaganap sa harapan nito. Lalong natahimik ang paligid. Napayuko siya matapos kainin ng egg tart na parang bumara sa lalamunan niya. Ramdam niya ang tensyon ng buong opisina sa kantin. Ito na ang corporate chismis of the week. Matapos ang nakakabinging katahimikan sa kantin kanina, sabay na umuwi sina Calix at Lara sakay ng mamahaling kotse. Magkatabi sila sa likod. Gusto mong mag-date tayo ngayon? Date? Baka pagod ka na. May energy pa ako. Saan mo gustong pumunta? Napaisip siya. Nasanay siyang si Calix ang nasusunod. Usually sa 5-star restaurants to kumakain pero ngayong siya ang tinanong, napangiti siya at sumubok ng kakaiba. Pwede fishball lang? Sa kanto, may paborito akong tindahan malapit sa park. Sandaling natahimik si Calix. Akala niya aayawan ng lalaki ngunit laking gulat niya sa sagot nito. Okay, let's go there. Nakarating sila sa park, may ilaw ang kariton at amoy sausawan, fishball at kwek-kwek ang hangin. Di siya makapaniwala nang makitang lumapit si Calix sa fishball stand. Sir, artista po ba kayo? Sobrang pogi naman po ninyo. Anang tinderang hindi inalis ang tingin sa kanyang boss. Di ako artista, nakangiti nitong tanggi. Nagsimula na silang kumain. Bakit mas masarap ang fishball ngayon? Dahil ba kasama niya si Calix? Lalong sumarap nang subuan siya nito pero mas nagulat siya nang biglang ilabas ito ang cellphone at kunan silang dalawa ng picture. Selfie tayo para may remembrance. Isa, dalawa, tatlo. Hanggang sa ipakita nito ang screen, bagong lock screen. Pinasilip sa kanya ang screen ng cellphone, bagong picture nila habang nagtatawanan at may fishball sa kamay nila. Ginawa mong lock screen yan? Oo, at hindi lang yan. I-open ito ang Facebook app. May bagong post ito at nakalagay sa caption, Fishball date with my wife at may picture nilang dalawa. Nalaglag ang panga niya. Calix, nilagay mo sa Facebook? Bakit hindi? Legal kitang asawa. Anong masama kung i-post kita sa social media?
Natulala siya. Lulasaw na lusaw ang puso niya sa kilig. Nang magbabayad na, kinapa nito ang bulsa. Lara, naiwan ko ang wallet ko. Huwag kang mag-alala, libre ko na to. Yun lang. Gwapo nga, wala namang pera. Bulong ng fishball vendor. Pagkatapos ng simpleng fishball date, akala niya uuwi na sa mansyon. Pero sa halip, lumiko sila patungong Lux Mall, ang pinakamahal na shopping center sa syudad. Bakit tayo nandito? May bibilin ka? Sabi mo, fishball kanina. Ngayon ako naman. Gusto kong mamili ka ng mga damit para sa'yo. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng manager ng boutique. Halatang kilala si Calix. Mabilis ninapagan siya ng mga designer dresses, coats, bags at sapatos. Nahihiya pa siya na hawakan ng ilan. Ang halaga na isang piraso o higit pa sa 6 na buwang sahod niya. Calix, hindi ko kailangan to. Di naman ako artista o modelo bulong niya. Kailangan mo mga yan kapag may importanteng events. Tumingin siya sa sales attendant. Ibaba lahat ng limited edition. Kung hindi siya pipili, ako ang pipili para sa kanya. Nagulat siya ng personal tong pumili ng ilang dress, bags at sapatos at iniabot sa kanya. Subukan mong mga yan, tiyak babagay sa'yo. Nagpalit siya ng damit at nang lumabas siya sa fitting room, halos di siya makilala ng sarili. Perfect! Anitong di maalis ang tingin sa kanya. Di ba masyadong revealing? Hindi, eksakto lang at bagay sa'yo. Di na siya nakatutol pa. Nang matapos silang mamili, may 20 silang bitbit na shopping bags ng bag, sapatos at mga damit. Calix, sobra-sobra na tong binili mo. Kahit isang taong sweldo ko, kulang pang pambayad sa mga to Huwag mong kakalimutan, asawa ka na ngayon ng CEO, kaya masanay ka na. Matapos mamili, umuwi na sila sa mansyon. Pagkaparada ng sasakyan sa harap, agad bumungad sa kanila ang masiglang tinig ni Lolo Matias. Aba, ay nandyan ang dalawa kong paborito. Nagmamadali itong lumapit. Lolo, may pasalubong po kami sa inyo. Mangga at suman. Paborito daw po ninyo. Oo, matagal na nga akong di nakakatikim nito Talagang pinapasaya ninyo ko. Lolo, dapat po nagpapahinga kayo. Huwag ninyong sasabihin na nagbungkal na naman kayo ng lupa. Ani, Calix. Hayaan mo na ako at yun na lamang naman ang libangan ko, Calix. Hanga ako sa pag-aalaga mo kay Lara, parang prinsesa. Ganyan-ganyan ang ginagawa ko sa lola mo noon. Natural lang po, Lolo. Mahal na mahal ko pong asawa ko at doon niya napagtanto. Palabas na ang lahat upang bumango ang papel nito kay Lolo Matias. Bakit parang nadurog ang puso niya? Kasalanan niya. Lihim na umaasa ang kanyang puso na magiging tunay ang relasyon nila. Ambisyosa. Masigla ang paligid habang nakipagsiksikan at nagsasalubungan ng mga empleyado ng Wega Wade Corporation papasok ng bus na maghahatid sa kanila sa isang kilalang 5-star resort hotel sa labas ng lungsod. Puno ng tawanan at kulitan, bitbit ng overnight bag at snacks na tila high school field trip lamang. Bes, hindi ko kinakaya. Ang saya nito. Overnight sa mamahaling resort, sana may spa. Anong dala mong outfit para sa beach games? Ano Jessa habang panay ang selfie. Wala, simpleng t-shirt lang. Di naman kailangan na umaura. Last call para sa mga latecomers. Anang tour guide. Bigla naman tumahimik ang paligid. Pag-angat ng ulo ng lahat, isang matangkad, naka-short at simpleng t-shirt na lalaki ang pumanhik sa bus. Kahit anong suot ni Calix, CEO pa rin ang dating. Grabe na to. True ang chismis na sasama siya sa team building. Bulong ng isang empleyado. OMG! Sumama siya sa team building? Bakit? Anong nangyayari? Hirit ng isa pa. Nilingon ni Calix ang loob ng bus. Dumiretso to sa gitna kung saan nakaupo si Lara at Jessa. Miss Jessa, baka po pwedeng dito na lang ako sa tabi ng misis ko. Salamat. Nanlaki ang mga mata ni Jessa. Di makapaniwalang alam ng CEO ang pangalan niya. Iba na talaga ang best friend ng asawa ng boss. Palihim na kinurot siya ng kaibigan bago tumayo. Oo naman po, sir. No problem po. Umupo si Calix sa tabi niya. Gusto niya sanang kiligin sa pagtatama ng mga braso nila, ngunit agad niyang sinaway ang sarili. Kasama ito sa palabas nito bilang mabuting asawa at mabuting pinuno. Habang umaandar ang bus, lalo lamang tumindi ang bulungan. Kilig at ingay ng mga empleyado sa likod. Siya rin naman ang trending topic sa GC. Tahimik siya habang naglalakbay ang bus patungo sa resort. Sa paligid ay tawanan at
Kwentuhan, pero sa loob niya may tahimik na bagyo ng emosyon. Lalo na nang unti-unting gumapang ang mainit na palad ni Calix at marahan na hinawakan ng kamay niya. Calix, baka makita nila, bulong niya. Hayaan mo sila, mag-asawa tayo. Nanigas siya nang dalahin nito sa labi ang kanyang kamay at hagkan. Hawak pa rin ang kamay niya, dahan-dahan, kinuha ni Calix ang cellphone sa bulsa. Smile! Napiritan siyang ngumiti na nasa harapan na nila ang kamera. Kasunod, binuksan ni Calix ang Facebook. Magpo-post to ng story. Naglagay pa ng background music. Calix, bakit mo ipopost? Bigla tong ngumiti na mapansin na isang pop-up sa screen. Nag-view si Brianna. Anitong may tuwa. Doon niya tila tinamaan ng sibat ang dibdib. Hindi lamang to ginagawa para sa palabas kay Lolo Matias, kundi para sa isa pang audience, ang dating kasintahan na nang iwan sa mismong araw ng kasal. Humugot siya na malalim na buntong hininga, hindi napigil ang bibig. Kaya pala ano? Kaya pala bigla kang naging sweet. Kaya ka pala nagpo-post ng pictures nating dalawa. Kaya pala madalas kang lumapit sa akin. Tumingin siya sa bintana, pilit inaalis ang sakit na gumagapang sa puso. Hindi ko kailangan na ipaliwanag ang mga ginagawa ko. Sumunod ka na lang sa lahat ng utos ko. Hindi siya kumibo, pero binawi ang kamay na muli din itong kinuha at hinawakan. Hanggang saan niya kakayanin? Masiglang bumungad sa kanila ang engranding resort, puting buhangin, asul na dagat at eleganteng outdoor venue na may mga banderitas na may logo ng Mega Wide Corporation. Habang bumababa sila sa bus, masiglang usapan ng mga empleyado. Lumapit si Jessa at bumulong. Ang clingy ng asawa mo. Ano bang pinapakain mo dyan? Huwag kang basta-basta naniniwala sa nakikita ng mga mata mo. Ani ang iniwan ng kaibigan ng kawayan ni Calix. Nagtipon-tipon muna sila upang simulan ng programa. Ladies and gentlemen, please welcome our Mega Wide Corporation CEO, Mr. Calix Toledo, anang host, sabay tunog ng upbeat music. Lahat nagsisigawan sa tuwa at palakpakan. Pumanhik sa stage si Calix. Nang magsalita na ito, seryoso ang tingin, ngunit may bakas ng ngiti sa labi. Magandang araw sa inyong lahat. Itong team building na ito ay hindi lang para sa bonding. Gusto ko rin makita kung sino sa inyo ang may potensyal. Sa teamwork, leadership at commitment, may naghihintay na malaking reward para sa magwawagi sa bawat activities. Ilang oras ang lumipas matapos silang mag-check-in. Nagsimula na ang mga activities, tug of war, beach volleyball, relay games at blindfold challenge. Di matatapos ang halakakan at sigawan. Pawisan pero masaya naman ang lahat. Laking gulat nga niya nang bigla sumulpot si Calix sa likuran niya at umakbay sa kanya habang pinapanood ang mga activities. As usual, wala na naman siyang nagawa kundi sumunod sa amo. Gabi na, banayad ang hangin at malamig ang simoy sa paligid ng resort. Sa gitna ng open field, umaapoy ang malaking bonfire. Pinalibutan to ng mga beanbags, banig at ilang low tables na may snacks at drinks. Sa di kalayuan may acoustic band na nagsisimula ng tumugtog. Ngayong gabi, we celebrate the warmth of teamwork and friendship. Let us begin the night with music and laughter. Huwag mahiya. Enjoy the night, anang MC. Si Jess ang unang tumayo, sabay hila kay Lara. Tayo na! Sayaw tayo! Sumama siya sa iba pa. Umikot-ikot sila sa bonfire habang tumutugtog ang masayang beat ng banda. Sa wakas, may meeting si Calix. Sinabing di makaka-attend sa gabi na ipinagpasalamat niya. Bumalik siya sa tunay niyang sarili. Walang tensyon, walang pagpapanggap, ngunit hindi nagtagal. Habang tumatawa siya kasama si Jessa at ilang office mates, napansin niyang tila tumahimik ang paligid. Napalingon siya sa likuran at eto na naman ang boss na may dalang drinks at iniabot sa kanya ang isa. Isa para sa'yo, isa para sa akin. Cheers! Anito. Akala ko hindi ka sasali sa campfire. Umupo siya sa tabi ng boss. Well, natapos kagad ang meeting. Habang nagsisimula ang kantahan at nag-aalok ang MC ng microphone kay Justin para kumanta, hindi inaasahan ng lahat na tatanggapin ito. Biglang humawak sa kamay niya si Calix. I would like to dedicate this song to my wife, Lara. Nanlamig ang katawan ni Lara. Hindi niya kinakaya ang palabas nilang dalawa ni Calix sa harap ng napakaraming audience.
Nagsigawan ng lahat. Tumayo si Calix mula sa beanbag nila, hawak ang kanyang kamay at ngumingiti sa lahat. Tumango siya sa acoustic guitarist ng bandang naka-standby. Tumugtog ang kilalang intro ng classic love song. Can't help falling in love at nagsimula. Kumanta ang CEO ng may gininto ang tinig. Tahimik ang paligid, walang kumukurap. Ang tinig nito malamig pero damang-dama, malalim at puno ng lambing. Lahat ay tila na hipnotismo, kabilang siya. Ngunit siya'y nanatiling tahimik. Nakatingin siya kay Calix, hindi dahil sa kilig kundi dahil sa gulo sa kanyang dibdib. Habang umaawit to, habang binibigkas ang bawat salita na tila patama sa kanya, pinaalalahanan niya ang sarili. Hindi siya dapat na magpadala. Hindi ito totoo, isa lamang tong palabas. Pagkatapos ng kanta, palakpakan ng lahat. May hiyawan, may tilian. Tumango lang si Calix sa kanila at saka bumalik na sa tabi niya at tinalikan siya sa loo. Mas lumakas ang sigawan habang siya tila aatakihin sa puso. Nagustuhan mo? Malambing nitong tanong. Oo, magaling ka palang kumanta. Pero mas magaling kang umarte, Calix. Muntik na naman akong maniwala. Aniya sa loob-loob na hindi maisatinig. Makalipas sa masayang kantahan at sayawan sa harap ng bonfire, unti-unting nag-alisa ng mga empleyado patungo sa kanilang mga kwarto. Si Lara bit-bit ang maliit niyang backpack, tahimik na sumunod kina Jessa at dalawa pang babae, papasok sa isang shared room. Sure ka ba dito ka matutulog? Sa bagay baka magising kami pare-pareho na may lindol na kapag sa isang room kayo natulog ni boss. Ani Jessa sabay tawa. Tumigil ka nga. Ayoko lang siyang maabala. Alam kong pagod siya. Ngunit totoo naman. Ayaw niyang matulog katabi si Calix. Di rin siya sigurado kung hanggang saan ang kaya niyang tiisin pag masyado siyang malapit sa lalaki. Gusto niya nang dumistansya. Iniisip niya nga ang pagre-resign matapos ang 6 na buwan. Magsisimula siyang muli ng bagong buhay. Habang nagpapalit ng pambahay at nag-aayos ng higaan, biglang may kumatok sa pinto. Sino yan? Gabing-gabi na, Ana Jessa. Tumayo ang kaibigan, binuksan ang pinto. Niluwa ng pinto si Calix. Lara, kanina pa kita hinahanap. Tara na para makapagpahinga na tayo. Anito sa tonong malambing, ngunit bakas sa matang iritasyon. Okay lang ako dito para makapagpahinga ka ng maayos. Uulitin ko ba, Lara? Bulong nito na inayos pang hibla ng buhok na tumabing sa mukha niya. Alam mong di ako sanay matulog nang di ka katabi. Dagdag nito sa malakas na tinig upang madinig ng mga kasama. Wala siyang lakas ng loob tumanggi lalo na tila tumalim ang tingin ng lalaki. Walang nagawa si Lara kundi kunin ang bag at sumunod. Napakalamig ng aircon sa loob ng kwarto at tila Hari at Reyna ang matutulog. Umupo si Calix sa gilid ng kama habang siya nanatiling nakatayo malapit sa pintuan. Di mo naman kailangang gawin to. Pwede ako matulog doon sa room nila Jessa. Anong akala mo na gusto lang kitang katabi? Lara, para to sa palabas natin. Nakamasid si Lolo Matias, may mga tauhan siya. Kailangan mapaniwala nating masayang pagsasama natin kaya umayos ka. Sumunod sa utos ko hanggang maibigay sa akin ng malaking share. Marahan siyang tumango at hihiga na sana sa kama upang ilatag ang pagod na katawan nang magsalita ito. Hey, sa sofa ka matulog. Di siya kumibo at humiga sa sofa. Binalot niya ang sarili ng kumot. Buisit ang mga mata niya, ayaw ipahawat ang luha. Hindi siya dapat umiyak dahil parte ito ng trabahong tinanggap niya. Maagang gumising si Lara kinabukasan. Malamig pa ang simoy ng hangin mula sa dagat, tanaw sa bintana ng resort. Nagmamadali siyang bumangon upang di makita si Calix. Nag-ayos siya at nagtungo sa buffet area kung saan unti-unti nagsisidatingan ng ibang empleyado. Kasama niya si Jessa at dalawa pang office mate sa isang table na medyo nasa bandang dulo. Ang aga mong nagising nga, hindi ka ba pinuyat ng CEO? Anito sabay kindat. Huwag mo akong tuksohin, stress na nga ako. Idadaan na lang niya sa pagkain ang stress. Naglakad siya papunta sa buffet table para kumuha ng agahan. Lahat ng klase ng almusal nandoon, lalo siyang natakam. Siyempre kukunin niya lahat ng madalang niyang kainin. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Mahal, bakit di mo ako ginising? Ani Calix. Nanigas siya sa kinatatayuan. Sa gilid ng mata naramdaman niya unti-unti lumingon ang ibang empleyado. May mangilan-ngilang napasulyap at nagbubulungan. Di pa siya nakasagot, lumapit na si Calix sa likuran niya. Kinuha ang plato niya at ito mismo nagsimulang maglagay ng pagkain. Paborito mo yung beef, di ba? At saka itlog na maalat. Gusto mo rin yan.
Tsaka itong tempura, mali lahat ng sinabi dito. Napababuntong hininga na lamang siya. Dahil siguro hindi nito alam kung sinong magsusumbong kay Lolo Matias kaya walang tigil sa pagpapakitang tao sa harap ng lahat. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Lolo Matias. Kapag mabuting asawa at amang isang tao, tiyak, magiging mabuting pinuno ng kumpanya at yun ang gusto niyang ipakita. Kalix ako na nakakahiya sa mga nakakakita. Ano kung may makakita? Asawa kita. Natigilan ang ilang staff sa kabilang mesa. Si Jessa naman halos mabilaukan sa iniinom na juice na nakikinig sa kanila. Ay grabe, sweet ng CEO ng Megawide. Siya pang nag-aasikaso sa misis niya. Sana all! Anito sa katabing empleyado. Bumalik silang dalawa sa lamesa. Habang kumakain, panay ang abot ni Calix ng tissue sa kanya at may pagkakataon pang pinupunasan nito ang labi niya. Minsan sinusubuan pa siya na halos hindi na nito nakakain. OA na ang boss sa mata ng mga kasamahan. Isa tong perfect na larawan ng sweet, maalagang asawa, ngunit sa puso niya takot ang nararamdaman niya. Baka masanay siya, baka maniwala siya, baka hanap-hanapin niya. Alam nyo, napakabigat sa dibdib ng mga nangyayari. Ang hirap pala kapag ang taong pinakamamahal mo napakagaling maglambing. Pero sa dulo malalaman mo lahat ng yon, bahagi lang na isang malaking palabas. Yung akala mo para sa iyong kanta, yun pala para mainggit ang ex niyang si Brianna at makuhan tiwala ng Lolo Matias. At kung may isang mahalagang aral tayong mapupulot sa episode na to, yon ay ang katotohanan na ang pinakamasakit na uri ng panloloko, yung umaarte kang parang totoong lahat habang alam mong may isang pusong totoong umaasa at nasasaktan. Masyadong nakatutok si Calix sa kanyang layunin na makuha ang kontrol sa kumpanya kaya di niya napapansin na bawat halik, bawat subo ng pagkain at bawat matamis na salita niya sa harap ng tao unti-unting pumapatay sa puso ni Lara. Sa totoong buhay, hindi natin dapat ginagawang sandata ang pagmamahal para lang sa sarili nating interes. Dahil kapag ang isang tao napagod at tuluyang lumayo, doon lang natin marirealize kung gaano kahalaga ang bagay na binabaliwala natin. Sana bago matapos ang 6 na buwang kontrata magising si Calix sa katotohanan na ang isang tapat tulad ni Lara ay hindi dapat pinatutulog sa sofa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Ito muli ang inyong lingkod, si Miss Sandra, na nagpapaalala sa inyong huwag tayong basta-basta magpapadala sa matatamis na palabas dalang tunay na pag-ibig na patutunayan kapag walang nakakangiting ibang tao. Sa tingin nyo, dapat na bang mag-resign si Lara pagkatapos ng kontrata para matauhan si Calix? I-comment nyo na yan. Abangan natin ang susunod na kabanata. Salamat po.